1,000 taon na ang nakalilipas, isang grupo ng mga tao ang umalis sa mundo at nagtatag ng isang bagong organisasyon na tinawag na Free World Alliance. Sa mga planetang sinakop ng mga tao, may isang planetang tinatawag na XT-59 kung saan ang buong ibabaw nito ay nababalot ng mga latian na napakakapal kaya halos hindi ito mapapasok. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang mga tao na magtayo ng isang lungsod doon, kung saan itinatag ang isang komprehensibong sistema ng kontrol upang mapanatiling nakahiwalay ang mga residente sa labas na mundo. Ang mga puwersa ng komunikasyon at pagsubaybay dito ay may napakahigpit na regulasyon. Hindi lang kinokontrol ng sistemang ito ang bawat aspeto ng buhay, kundi nagpapasya rin ito sa trabaho at magiging asawa ng bawat individual. Si Christie ay isa sa mga hindi makatagal sa pagpapataw na iyon. Si Christie, kasama ang 8 pang bilanggo, ay dinala sa isang espesyal na pasilidad ng detention, kung saan kailangan nilang tumayo at sumandal sa dingding sa loob ng ilang minuto, upang ang lahat ng personal na data ay maskan, at may padala sa computer center ng presidente. Habang malapit nang matapos ang pag-scan, nagpasok ang mga gwardya ng ika-10 bilanggo na nakatalukbong ang ulo. Sinabi ng kapitan na gusto na niyang barilin silang lahat. Ang mga bilanggong ito ay itatapon sa latian, kung sakaling swertihin silang mabuhay ng matagal at makatawid sa 300 kilometrong layo patungong silangan. Mararating nila ang isla ng kaligayahan na sinasabing nagbibigay ng kaligtasan sa sinumang makakarating doon. Gayunpaman, narinig ni Christie na wala pa raw nakakaligtas para makarating doon, dahil ang latian ay puno ng hindi masukat na panganib. Ang mga bilanggo ay inilabas, at ang lalaking nakatalukbong ang ulo ay inutusang maglakad. Ngunit nagduda siya kaya sinipa niya ang isang maliit na bato sa unahan. At natuklasang gumagana pa rin ang bakod na may kuryente. Naniniwala siyang sinasadya siyang patayin ng mga ito at palalabas ang isang aksidente lang. Pagkatapos, ipinahayag ng kapitan ang hatol na pagpapatapon at tinanggal ang talukbong para makita ni Irvin. Ang iba pa, naghagis ang mga gwardya ng isang kahon na may mga supply, at iniutos ng kapitan na mayroon lang silang 1 oras para umalis sa lugar. Sino mang mananatili malapit sa pasilidad ay agad na babarilin. Pagkatapos muling ay activate ang electric fence, umalis siya at ang mga gwardya roon. Pagkaalis nila, nagpapanik na tumakbo si Maria patungo sa bakod. Ngunit napigilan siya ni Christie, at sinabi ni Irvin na dapat magpakilala ang lahat sa isa't isa. Nalaman nilang si Yust ay dating bilanggo na may karanasan sa pag-survive sa latian. Alam na alam niya ang lugar na ito, ngunit ang kanilang pag-uusap ay naantala ng isang nakakatakot na nilalang. Lumitaw ito mula sa lupa, ang katawan nito ay nayayanig na parang mga tuyong sanga. Mabilis na ipinaliwanag ni Irvin na ang nilalang ay tinatawag na swamp worm, isang uri na kayang makaramdam ng vibrations at umatake, batay sa paggalaw. Binuksan ni Irvin ang supply box, na nagdulot ng pagtutulakan ng mga bilanggo para sa pagkain at kagamitan. Kinuha lang ni Irvin ang isang kutsilyo at sinabi kay Christie na iwanan niya ang nakuha niya, dahil hindi niya ito kakailanganin. Biglang, isinara ni Yust ang kahon at sinabing walang sino man sa kanila ang makakaligtas kung mag-isa silang dadaan sa latian, kaya dapat sumunod sila sa kanya. Tumanggi sina Irvin at Christie na sumama dahil naniniwala silang mahahanap nila ang Happy Isles ng mag-isa. Hindi naman naniniwala si Yust na may ganoong lugar. Hiniling ni Irvin kay Yust na ibigay ang kanilang mga supply, ngunit tumanggi si Yust. Nang lumala ang pagtatalo, hinawakan ni Irvin si Kym at nagbanta na papatayin siya, na maaaring maging dahilan para barilin sila ng mga gwardya. Dahil bawal ang pag-atake sa isa't isa, kaya, ibinigay ni Yust sa kanila ang pagkain at mga gamit. Ngunit ginulat niya si Irvin nang tanungin kung pwede niyang bilhin ang kahon ng supply. Kapalit ng lahat ng kanyang rasyon, binuo ni Yust ang kanyang grupo, inilagay ang mga gamit sa kani-kanyang bag na ibinigay ng sistema, at naghanda ng umalis. Gusto ni Christie na sumama si Maria sa kanila, pero tumanggi si Irvin, dahil sa tingin niya ay masyadong unstable ang babae at makakaabala lang ito sa grupo. Duda rin siya na magtatagal ang buhay ni Maria, at sinabing problema na niya iyon. Habang nasa daan, sinabi ni Irvin na ang 2 tao bawat grupo ang pinaka-ideal na bilang para mabuhay, kaya napagtanto ni Christie na matagal na niyang pinag-isipan ito, at tinawag niya itong isang buhay na computer. Pinapuna ni Irvin si Christie dahil mas magaan siya at madaling matutukoy ang malambot na lupa, nang hindi nababaon, habang hinihila naman niya ang kahon ng supply gamit ang tali, na nakatali sa kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang oras, nilapitan sila ni Layla, dahil gusto niyang sumama sa grupo nila at handa siyang ibahagi ang kanyang supply. Habang pinag-iisipan ni Irvin ang mga opsyon, biglang may nagpaputok sa kanila. Nagmamadaling nagtago sina Irvin at Christie sa likod ng mga bato. Huminto rin ang putukan pagkaraan ng sandali. Hindi nasugatan si Layla, na nangangahulugang si Irvin ang direktang pinupuntirya ng gunman. Sinabihan niya si Layla na umalis dahil naniniwala siyang siya ang dahilan kung bakit sila inatake.
Samantala, patuloy na gumapang sina Irvin at Christy sa mabatong lupain. Hinihila ang kahon sa kanilang likuran na nagsisilbing panangga. Napansin ni Christy ang mga maliliit na nilalang na nakadikit sa takip ng kahon. Ngunit tiniyak ni Irvin na hindi sila mapanganib habang dumadaan sila sa lugar na may malakas na magnetic field. Tumayo si Irvin dahil hindi gagana ang mga baril sa lugar na iyon. At nagtago siya sa likod ng mga bato para obserbahan ang grupo ni Yost. Napagtanto niyang sinusundan nila ang kanilang mga bakas. Sandali lang, may isang liwanag na kuminang mula sa malayo. Hudyat na nagpaputok na ang kanya ng pasilidad. At nangangahulugan iyon na napatay na ang lalaking naiwan. Nagsimulang magduda si Christy kung totoo ba ang mga masayang isla. Ngunit iginiit ni Irvin na ang mismong pagtatangka ng kapitan na patayin siya gamit ang electric fence ay patunay na umiiral ang lugar na iyon. Dahil kung wala talagang tsansang mabuhay ang mga bilanggo, hindi na nila kailangang mag-abala pang magplano ng pagpaslang. Kahit lagi niyang sinasabing kabisado niya ang latian, hindi pa nakatapak si Irvin doon. Dahil dito, sa tingin ni Christy ay napaka-kontradiktor niya. Samantala, sa pasilidad, nag-uulat ang kapitan sa presidente. Nagagalit ang presidente dahil hindi pa rin napapatay si Irvin. Inamin ng kapitan na ang bumaril kanina ay si Matias, na isa palang gwardyang nagpanggap na bilanggo, at ang pagsabog kanina ay palabas lamang na idinisenyo. Huminto sina Christy at Irvin para magpahinga at kumuha ng tubig. Sa sandaling iyon, isang kuryenteng galame ang biglang lumabas mula sa lupa, at muntik nang umatake kay Christy, ngunit mabilis na tumalon si Irvin. Ginamit niya ang kanyang kapa para harangan ito. Nagsimulang manlaban ng marahas ang galame, pumulupot sa katawan niya at kinalos ang kanyang dibdib. Agad na kinuha ni Christy ang kutsilyo at hiniwa ang ibabang bahagi nito, dahilan para umurong ang nilalang sa ilalim ng lupa. Nagpasya si Irvin na itago ang naputol na bahagi ng galame, upang gamitin bilang isang uri ng sandata. Nilinis ni Christy ang sugat ni Irvin, at sa pagkakataong iyon, inamin niya ang kanyang mga kasalanan. Na nakapatay siya noon, sinubukan niyang kumuha ng divorce paper, pero ginulo siya ng mga opisyal ng gobyerno kaya, napilitan siyang lumaban para sa sarili. Naputol ang usapan dahil sa pagdating ng grupong iyon. Nang subukan ni Yost na nakawin ang kahon, ginamit ni Irvin ang kanyang mga galame, na parang latigo para pigilan siya sa kinalalagyan niya. Napilitang umatras ang grupo ni Yost at ipinagpatuloy ng dalawang Irvin ang kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng ilang oras, napansin ni Irvin na sinusundan pa rin sila ni Yost at ng mga tauhan nito. Nagtataka si Christy kung saan pupunta ang grupong iyon kung hindi naman naniniwala si Yost sa mga isla. Ipinagpalagay ni Irvin na patungo sila sa Rotonda, isang lumang bilangguan kung saan nakatira ang mga itinakwil ng lipunan. Napansin ni Irvin ang isang swamp worm na lumalabas mula sa lupa. Kaya sinabi niya kay Christy na humiga at huwag gumalaw o gumawa ng anumang ingay. Patuloy na umusad ang grupo ni Yost, kaya naramdaman ng nilalang ang kanilang mga panginginig. At nagsimulang ilabas ang mga sanga nito. Sa huli, sinabihan din ni Yost ang lahat na tumigil, ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang dambuhalang halimaw mula sa lupa, at iwinagayway ang katawan nito para salakayin ang karamihan sa mga bilanggo na nakaiwas. Ngunit si Maria at Job ay nahuli ng mga sanga. Si Job ay may dalang kutsilyo at agad pinutol ang mga sanga upang palayain silang dalawa. Gayunpaman, mabilis na nag-regenerate ang nilalang, na lumikha ng isang kakaibang istruktura sa harap nila. Ngunit si Kaim, dahil sa matinding takot, ay tumakas. Isang sanga ang humawak sa kanyang bukong-bukong, pinigilan siya, upang ang pangunahing katawan ng nilalang ay sumugod at lamunin siya. Dinala niya si Kaim sa lungga sa ilalim ng lupa, at kasabay nito ay unti-unti ring naglalaho ang ibang mga sanga ng puno. Ipinaalala ni Irvin sa kanya na kailangan nilang mabuhay at pinilit siyang magpatuloy. Sa base, iniutos ng presidente sa mga opisyal na hulihin si Irvin at dalhin siya roon. Kung mabibigo sila, gagawin niyang mga bilanggo ang mga opisyal na iyon. Ilang sandali matapos magpahinga ang dalawa, nakarinig si Christy ng kakaibang tunog at nang lumingon siya, isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Isang kawan ng maliliit na nilalang ang mabilis na papalapit sa kanila. Natatarantang sinubukang tumakas ni Christy pero pinigilan siya ni Irvin at hinayla palapit sa kanya. Nang muntik na siyang atakihin ng isang nilalang, winasak ito ni Irvin gamit ang kanyang latigo. Hinayla niya si Christy papasok sa loob ng kahon kasama niya. Dagsa ang mga nilalang na tumapak sa kahon kaya yumanig ito ng malakas. Gayunpaman, sapat ang tibay ng kahon para hindi ito mabasag. Napanatili silang ligtas hanggang sa umalis ang mga nilalang. Nang makasiguradong ligtas na, lumabas sila at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Iniwan na nila ang kahon at hindi nagtagal ay nakarating sila sa latian. Dapat talagang gumamit ng mga baston para suriin ang lupa, bago humakbang para maiwasang lumubog. Samantala, nakarating na rin ang grupo ni Yost sa lugar na ito. Nahihirapan na si Maria na sumabay sa bilis ng grupo. Ipinahayag ni Yost na magpapahinga sila pero tumutol si Layla dahil mawawala raw ang bakas ni Irvin. Gayunpaman,
Hindi nakinig si Yust kaya nagalit si Layla, pinutol ang tali, at umalis. Agad siyang hinabol ni Yust pero hindi siya nakatingin at nahulog sa isang hukay na maputik. Balak sana siyang tulungan ni Job pero pinigilan siya ni Layla at sinabing si Irvin ay dating tagapayo ng presidente. At mayroon siyang lahat ng impormasyon tungkol sa lugar, kaya dapat siyang sundin. Karamihan sa grupo ay sumang-ayon at umalis kasama siya. Si Yan lang ang naiwan para tulungan si Yust na makalabas sa hukay. Nang gabing iyon, si Irvin ay nakahuli ng maraming insekto at kinain ng buhay. Sinabi niya kay Christy na gawin din ito kung gusto niyang mabuhay. Kahit na nandidiri siya sa lasa, ginawa pa rin ito ni Christy. Nilinaw ni Irvin na mas magiging masama ang lasa kung lulutuin ang mga ito. Habang nagpapahinga, sa wakas ay ibinahagi niya ang dahilan kung bakit siya nakulong sa pasilidad. Natuklasan ng kapitan na may error sa system kaya naparalisa ang mga satellite ng komunikasyon. Ngunit walang makapag-restart nito dahil si Irvin lang ang nakakaalam ng code. Makalipas ang ilang sandali, nakakita ang grupo ni Layla ng 2 tao sa malapit, kaya nilapitan nila ang mga ito dahil akala nila ay sina Irvin at Christy. Ngunit sa katunayan, sila ay 2 bilanggo na matagal nang natrap doon. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pagkain ng tao. Agad nilang inatake ang grupo at dinakip si Maria. Habang tumatakas ang iba, narinig ni Christy ang sigaw nito at gusto niyang bumalik. Ngunit pinigilan siya ni Irvin dahil masyadong mapanganib. Nagmakaawa si Maria bago siya pinatay gamit ang isang bato. Nasasaktan si Christy na hindi maintindihan kung sino ang makakaisip ng ganoong kakilakilabot na parusa. At inamin ni Irvin na siya mismo ang nagtakda nito. Itinuring siyang halimaw ni Christy ngunit ipinunto ni Irvin na walang sino man ang kumontra sa batas na iyon noong ipinahayag ito. Kaya ang mga tao ay kasing malupit din niya. Umalis si Irvin at sumigaw ng malakas para akitin ang mga nilalang sa pag-asang papatayin siya ng mga ito. Ngunit walang lumitaw, at mapait niyang naisip na kahit ang mga halimaw ay ayaw sa kanya. Sa huli, napilitan siyang bumalik at ipagpatuloy ang paggabay kay Christy. Kahit galit pa rin siya, inamin niyang nangako ang kapitan. Nabibigyan siya ng kalayaan kung papatayin niya si Irvin. Ngunit tumanggi siya. Samantala, nahanap ni Yust at Yan ang grupo ni Layla at naghandang maghayganti. Nang sakalin ni Yust si Layla, sa wakas ay ibinunyag niya ang katotohanan na inalok siya ng kapitan. Nang kalayaan kapalit ng pagpatay kay Irvin. Para kumpirmahin ang kwento niya, ginamitan ni Valentine ng scanner ang katawan nito at nakadiskubre ng tracking device na nakakabit sa bukong-bukong ni Layla. Sinabi ni Yust na kailangan nilang alisin ang device, kaya sinubukang tumakas ni Layla ngunit bigla siyang natamba. Paglingon niya, nakakita siya ng isang nilalang na parang sapot ng gagamba na mahigpit na nakakapit sa kanyang binti. Hindi nagtagal, mas marami pang hibla ang lumabas at nagsimulang bumalat kay Layla. Dahilan para hindi na siya makagalaw o makahinga. Binawi ni Yust ang kontrol sa grupo at umalis sila, habang ang tracker ay nagpadala ng signal sa kapitan. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang patay na si Layla, at ibinunyag din niya na mayroon siyang lumang uri ng baril, ay maaari pa ring gumana sa lugar ng latian. Kaya inutusan niya si Matias na ilabas ito. Nakita ng grupo ni Yust na may natuklasang bag si Valentine sa lupa. Isang itim na likido ang biglang lumabas at pumasok sa kanyang katawan. Agad siyang pinatay nito at nilamon ang laman ng kanyang mukha. Sandali lang ang nakalipas, lumapit si Yan kina Christy at Irvin. At sinabing iniwan na niya ang kanyang grupo. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Irvin at napatunayan ito agad ng ang isang bagay. May bagay na lumipad mula sa kung saan at tumama ng malakas sa ulo ni Irvin, na nagdulot ng pagkawala ng malay niya. Nang magising si Irvin, natuklasan niyang bihag na sila ni Christy ng mga natitirang bilanggo. Sinabi ni Yust na malapit na sila sa pasukan ng Ratona, ngunit kailangan nila ng maingat na plano para makalapit, kung hindi ay baka maambush sila. Gusto ni Irvin na umalis na si Christy nang wala siya, ngunit tumanggi ang dalaga at hinalikan siya. Binuhat agad ni Yust si Irvin, isinakay sa kanyang balikat at nagsimulang maghanap ng opisyal, sa pag-asang makakagawa sila ng kasunduan sa Ratona. Pumasok si Matias kasama ang 2 opisyal at mabilis nilang pinabagsak ang ilang bilanggo na nagtatago roon. At kinwestiyon ng isa pa, na nanumpa namang walang bagong dumating kamakailan. Isang palaso ang pinakawalan mula sa kadiliman. Agad na gumanti ng putok si Matias at ang natitirang sundalo. Marami silang napatay na bilanggo at halos kalahati ng silid ang nawasak. Sa labas, naglalakad ng mag-isa si Chot nang biglang. Ang mga Job, mga nilalang na naninirahan sa latian, ay nagsimulang palibutan siya. Nang lumabas ang isang opisyal upang siyasatin ng ingay, biglang inatake at dinakip ng nilalang ang opisyal. Hindi sinasadyang pumutok ang baril ng opisyal, at tinamaan ang balikat ni Job. Nahulog ang baril sa lupa, at nawala ang nilalang kasama ang bangkay ng opisyal. Samantala, pumasok sina Yust at Irvin sa Ratona gamit ang isang lihim na lagusan. Iniwan ni Yust si Irvin at pumunta sa ibang silid upang makipagkita. Humiling si Matias ng kasunduan, pumayag si Matias at ibinigay sa kanya ang baril.
Bilang garantiya sa kanyang salita, nang dalhin ni Yust si Matias kay Irvin, nalaman niyang nawala na si Irvin. Agad na ginamit ni Matias ang scanner para hanapin ang kinaroroonan ni Irvin. Ngunit itinago niya ang resulta para sa sarili niya. Naunang naglakad si Yust para magsimulang maghanap habang naghahanda si Matias na barilin siya. Narinig ni Yust ang kaluskos at naunang nagpaputok, ngunit walang bala ang baril niya at mabilis na pinabagsak ni Matias si Yust sa pamamagitan ng dalawang sunod na putok. Sinuri ni Matias ang likod ng pader dahil akala niya ay doon nagtatago si Irvin. Ngunit ang nakita ng scanner ay sina Yan at Christy. Matapos patayin si Yan, hinuli ni Matias si Christy at nagbanta na papatayin din ito kung hindi lalabas si Irvin. Sakto namang nakapasok si Job sa gusali dala ang baril na nakuha niya mula sa isa pang gwardya. Nakita niya si Irvin at nagplano silang dalawa bago sila lumabas sa pinagtataguan. Pumayag si Irvin na sumuko kapalit ng kalayaan ni Christy. Pinakawalan siya ni Matias, pero bago pa man mabaril ni Job si Irvin ayon sa plano. Biglang lumitaw si Yust at sinaksak si Matias sa ulo mula sa likuran. Hindi sinasadyang pumutok ang baril niya at tinamaan si Christy. Pampatulog lang iyon at hindi totoong bala. Pagkatapos, nagpasalamat si Irvin kay Yust na naghihingalo na dahil sa malubhang sugat. Ibinigay ni Yust ang kapsyulang may laso ni Matias kay Irvin para payapa siyang makapanaw. Sa wakas ay nakarating na sa pampang sina Christy, Irvin, at Job. Doon nila natuklasan ang mga maliliit na islang lumulutang sa tubig. Ngunit napansin ni Irvin na gumagalaw ang mga isla. Ibig sabihin, hindi ang mga ito totoong isla, kundi mga tipak lang ng latian na kayang magdala ng bigat ng tao. Pumili ang tatlo ng isang isla at ginamitan ito ng sagwan para itulak palayo sa pampang, sa pag-asang makakarating sila sa kalayaan. Samantala, pinapagalitan ng presidente ang kapitan sa headquarters dahil sa kabiguan nito. Inutusan ng kapitan ng isa pang opisyal na hanapin si Irvin, sa pag-asang mahuhuli pa siya. Napagtanto ni Job na ang kanyang sugat ay hindi mapatigil sa pagdurugo at malapit na siyang mamatay, kaya tumalon siya sa dagat. At nagpaalam sa lahat bago siya hinayla ng isang nilalang, pailalim sa tubig at kinain. Ilang oras ang nakalipas, sina Christy at Irvin ay natagpuan ng opisyal gamit ang isang eroplano, ngunit huli na ang lahat. Dahil nagka-error ang system dahil sa kulang na access code, na naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano sa karagatan at mabilis na paglubog nito. Ngunit ang kanilang kagalakan ay hindi nagtagal. Nang lumitaw sa unahan ang isang malaking talon, gumawa sila ni Christy ng isang kakon sa pamamagitan ng pagpasok sa loob, at pagpigil ng hininga upang protektahan ang kanilang sarili habang tinatangay ng agos. Dinala sila ng alon sa ibang dalampasigan. Alam ni Irvin na mayroong lihim na pasilidad ng militar sa malapit, ngunit hindi niya alam ang huling digit ng password na itinakda ng presidente. At 2 beses lang silang makakasubok. Kinakalkula ni Irvin ang mga posibilidad sa buhangin. Sinubukan ni Irvin ang isang maling code sa simula para kumpirmahin kung gumagana pa ang system. Pagkatapos, inilagay niya ang pangalawang code at bumukas ang lihim na pinto na naglalantad ng lagusan sa loob ng bundok. Pumasok ang magkapareha at nakatuklas ng isang eroplano. Handa na itong lumipad paalis ng planeta, ngunit sinabi ni Irvin na isa lang ang upuan nito. Kaya kailangang umalis ni Christy nang mag-isa nang wala siya. Sinabi ni Christy na mananatili siya sa piling niya dahil mahal niya ito. Hinalikan siya ni Christy, at ilang minuto ang nakalipas, sabay silang umalis sakay ng eroplano. Lumapag sila sa ibang planeta.